Nung gabing iyon, akala namin aso ang dumaan. Hindi to aso. Ako si Cedric. Ito ang kwento ng tatay ko, si Tonyo. Albularyong kilala sa baryo namin dahil sa mga basbas na hindi puro salita, kundi kamay, sigaw at usok. Bago ako magkwento, gusto ko lang sabihin, kung interesado kayo sa mga tunay na kwentong aswang tulad nito, subscribe kayo sa Miss Clar Horror Story. Dito nagsimula ang lahat. Tao muna ako, pero karamihan ng sasabihin ko galing sa baba ng kanyang boses. Madalas siyang nagkukwento sa amin sa kusina habang nagbabangon siya ng pamunas mula sa itak at pinapainit ang kape. Pag-aalituloy niyang paraan ng pagsasalita, may pag-igting na parang nagbibiro lang pero halatang may bigat, ang drama ng buhay niya. Kaya ibabahagi ko ng galing sa kanya at saka ko ipapasok ang sarili kong tingin kulang dahil may parte rin akong sinaloob. At panahon ng Pasko na yon, hindi lang ilaw ang kumikislap sa aming bahay. May tumatayong bagay na nagliliparan sa kadiliman. Si Tatay, Tonyo, hindi siya santo. Hindi rin siya karaniwang manggagamot. Albularyo siya, may mutya, may basbas, may mga ritual na natutunan niya sa mga lolo at lola natin. Lumaki siya sa gubat, hindi nagkamali ang tao. Kilala siya sa pag-akay sa mga nawawala, sa paglalagay ng itim na buhangin sa bangkay ng mga nilalang na hindi dapat bumalik, at sa pagsasara ng mga pintong sinakyan ng mga hayop na may bawang espiritu. Ang mga kamay niya, kunin mo, magaspang sa hawak ng itak, marunong kumamot ng sugat, marunong maghilom sa paniniwala ng ilan, pero laging may galang sa hustisya. Siya ang pumayag sa aming pamilya, sa gabi bago ang Pasko, na magbigay ng basbas sa bagong kasapi ng barangay, isang dalagang nagsipag-uwi mula sa syudad at may malamlam na mata, nangangapa pa sa tradisyon. Basbas lang. Sabi niya, huwag takotin ang tao, tutulungan lang. Matapos ang basbas, pauwi kami na lang. Kasama niya si tatay ko dati. Hindi madalas, ngulit kasama kapag may malayong pasyente. At ako noon ay bata pa, medyo alipin sarap sa kanyang balikat. Naaalala ko ang simoy ng gabi, may halong amoy ng ninitang uling mula sa kusina at ang malamig na hangin na dumadampi sa leeg. Maliliit na boses ng hayop ang bumabati sa aming daraanan. May liwanag lang mula sa buwan at mga paminsang patay na ilaw lang poste. Isang payak na gabi. Ang puno ng naray nagkikiskisa ng mga dahon. Mulit may kaluskos na hindi pangkaraniwan. Sandaling huminto kami pareho. Hinay, sabi ni tatay, at hinawakan ang aking balikat ng mahigpit pero hindi para takutin. Para mag-ingat. Halos walang ingay ang paghinga namin. Doon, parang may naghiwatig na mali. May tunog na parang aso, yabang, mabalahibo, naglalaro ng anino sa likod ng mga puno. Inabot ng tatay ang itak at nakaangat siyang kaunti, tinitingnan ng ilalim ng punong naiilawan ng buwan. Lalaki o aso? Tanong niya, boses na kulay bakal. Kung aso, takbo tayo, biro niya. Pero alam ko ang sinseridad sa likod ng biro. Hindi siya magpapadala sa biro kapag may panganib. Ayun, lumabas ang hindi aso. Lumabas ang nilalang na mabilis, hindi umaalog tulad ng aso kapag sinipa mo. Tumayo ito sa likod ng dalawang paa minsan at lumuhod naman sa apat kapag sasalakayin. Ang mata nito hindi malamlam na mata ng aso, kundi parang mata ng tao na nilinaw ng katapangan at gutsyo. Umikot ang mga kuko nito sa lupa, kumaluskos ang balat sa paligid ng leeg, hindi pangkaraniwan. Hindi kami agad tumakas. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil sa pagkagulat at pagkabahala. Parang naramdaman namin na hindi basta-basta hayop ang nasa amin. Sinubukan ni tatay na takasan ang pag-aalangan. Pinagbunton niya ang mga karaniwang salita. Umalis ka na. Pinukpok niya ng dulo ng itak ang katawan nito. Tumalon ito at nang tumama ang itak, may kakaibang tinig na umalingawaw. Hindi ugong lang ng aso, kundi parang hinagpis ng tao. Luhod ang nilalang at sa loob ng 3 malalalim na paghinga, bumalik ang anyo. Nabigla kami, mukha ng babae, magaspang at basang-basa ng alikabok at dugo, sarili niyang mata nagpapakita ng takot. Hilom, bulong ni tatay, at agad niyang hinukot ang mutya. Mabilis ang mga kilos niya, hindi tulad ng theatrics ng ibang albularyo. Ito ay ritual na kailangan, hindi palabas.
Nagpainit siya ng usok mula sa dahon ng tanglad. Iniikot sa paligid ng babae. Tumahimik kami. Lumiliit ang mundo, tila tumiwalag sa oras. Ang babae nawalan ng lakas at lubos na ng lumo sa dami ng nangyari. "Anong pangalan mo?" tanong ni tatay sa isang boses na mahina. "Hindi na ako makahina," sagot ng babae, hindi na maayos ang pagkakasabi. May parte ng amin na nagsasabing iwanan na siya, pero alam itatay ang batas ng lapit. May mga nilalang na nalilito lang at pwedeng mapasailalim. Mayroon ding mga nagtatalik na aswang ni hindi namin alam noon kung alin ang alin. Nagpasya si tatay sa isang pag-uutos ng albularyo, hindi sa utos ng hukbo, na hindi basta-basta palayain ang babae. Kailangan ng itim na buhangin, isang pulbos na siya lang ang may. Hinipan niya sa mga palad, pinangalawang paminsan, para hindi na siya makabalik sa gabi, sabi niya, at nagpatuloy sa paglalagay ng pulbos sa mga labi at dibdib ng babae, habang patuloy ang pag-awit ng pagtatahimik. Hindi namin sinaktan siya ng sadyang pinagsamantalahan. Naglagay lang kami ng katambal na iyon para ipigil ang pag-transform. Ang buhangin na iyon ay hindi pangkaraniwang balas. Ito ay tanda ng hangganan. Nilagay namin siya sa lupa at nagtimbre kami ng ilang bilog at doon namin inilibing malapit sa ugat ng isang puno, hindi malayo sa amin pag-uuwi. Pagkatapos, tinanong ko si tatay sa loob ng bahay namin, hindi ako makatulog ng gabing iyon, kung siya ay tao. Hindi lahat ng lumalabas sa gubat ay halimaw, sagot niya. Minsan tao rin, minsan nagkakamali lang ng landas, minsan kulang lang sa pagkain, minsan may bala sa puso. Hindi malinaw agad ang ibig niyang sabihin dahil hindi siya sumusubok magpalinaw. Basta binigyan niya ako ng sigarilyo at ng kanyang zuntadong ngiti at sinabing huwag magkwento sa sinuman. "Ito'y trabaho natin," sabi niya. Trabaho niya ang mag-ayos ng mga sugat ng katawan at ng kaluluwa. Hindi rin sumabay ang Pasko noon. Hindi pa buo ang panlasa ng Kapaskuhan. May kumikislap na ilaw sa baryo. May mga nagbabalik sa bayan para magbakasyon. May mga nag-aayos ng parol. Pero may mabigat na hangin sa amin. May umaga na may masamang balita. Nagbunta ang mga lalaki sa amin. Hindi kami tinawag na pag-usapan ng masilan. Ngunit may dala silang larawan na sinabing galing sa mas malayong lugar. Larawan ng isang babae na di nila makilala sa poster. "May nakita ba kayong kilala sa larawan?" tanong ng isa sa kanila. Hindi kami. Wala. Mulit isang lalaki ang tumutol na parang kinikilig sa seremonyal na pagpapakita ng larawan. "Baka siya yun," bulong niya. At ang isa naman ay may bandang mata. Ang biglang tanong na yon ay nagbukas ng nakakubling kapahamakan. Kinabukasan, maraming lalaki ang dumating. Hindi nila sinabi agad na kami ang pulis o kami ang militar. May mga unipormeng kahawig, ngunit hindi formal. Mga hindi kinikilalang armado. Sabi ni tatay pagkatapos nilang bumalik at magtanong sa paligid. Nagtanong tungkol sa nakitang nilalang at tungkol sa ula na pumapaligid sa aming baryo. Nagsimula ang usapan. May mga bintana kaming tinabunan ng kurtina. Pakiramdam ng amin, nananatiling alam ng mananatili, na may malalim na pagtingin mula sa labas. Hindi namin akalain na darating ang gabing iyon, ang pag-iyak ng aming bahay. Umaga ng umaga, may kumakatok. Hindi maipaliwanag ang mabilis na bigla. Bumukas ang pinto at hindi na lang kami ni tatay ang nagulat. May mga lalaki sa uniforme, may mga maskara, may mga kamay na kumakapit sa leeg ng aming mundo. Pinilit nila kaming sumunod, magdala sa amin ng doktor. Sabi nila, dalhin ninyo siya. Hindi nila kailangan bigkasin ng malinaw ang ibig sabihin. Alam namin na hindi ito ordinaryong investigasyon. Tinulungan kami ng kamag-anak namin na huwag mag-alsa. Sinabi ni Nanay Alma sa akin na huwag sumingit. "Hayaan mo si tatay," sabi niya, at inilagay niya ang kamay niya sa aking balikat na parang nagpaalam. "Ano bang gagawin mo kung ang mga taong nakapagsuot ng uniforme at may liwanag ng baterya sa mukha ang nag-utos?" Sumunod kami. Tinanggal namin ang ilang gamit na nakakatulong sa amin. Mga mutya, ilang butil ng itim na buhangin, at itak. Sabi nila,
Magiging masaya kung makikipagtulungan kayo. At ang tono nila ay maluwag na hindi nangangakong mabuti. Hinaluhog ang bahay namin na parang naghahanap ng isang muwang na hindi matatag. Hinanap nila ang mga lumang libro ni tatay, mga pahina na puno ng gamot, mga pangalan ng espiritu, at mga ritual. Ilan sa kanila ang nagbiro, ilan naman ay tahimik. Akala namin magtatapos na lang sa pagkuha ng mga dokumento at pag-alis. Pero hindi iyon ang nangyari. Inilagay nila si tatay sa pinto. Tinakpan ang ulo ng isang malaking kurtina at inilipat palabas. Bago pa man siya umalis, hinalikan niya kami, ako at ang nanay, at sinabing, iaayos ko ito, na may malalim na tinig. Hindi nangungutya, kundi kailangan. Pinilit kong kumapit sa kanya. Huwag kang magpapabaya, sabi ko, at may kilosang hindi ko maintindihan. Kalakasan na walang katapusan. Isang bulong na magpapatibay sa puso. Tiningnan niya ako at nagkibit balikat lang. Parang nagbibiro pero may luha na matikas sa gilid ng kanyang mata. Alalahanin ng basbas, sabi niya, huwag mong sayangin. Saka dinala siya ng mga lalaki. Pagkatapos nilang dalin siya ng mga lalaking iyon, tahimik ang bahay. Tila natanggal ang tinig ng mundo. Ang nanay ko, na noon ay hindi nagkiyala ng pag-aarala, ay sumirit sa gitna ng sala at umiyak. Ang aming kapitbahay na si Mang Lando ay tumawag sa amin. Sabay sabi ng mga bagay na wala rin kaming kasiguraduhan. Mag-ingat kayo, huwag kayong maglabas ng salita. Minsan ang pag-alis ng isang tao ay parang pag-alis din ng liwanag, na kapag wala na siya, iba na ang hugis ng anino. Hindi ko alam kung gaano katagal siya nawala. Tila mga linggo na at may buwan, at hindi kami umuurong sa pag-iyak. 2 buwan, 3 buwan, hindi ko maalala ng eksakto, hindi iyon malinaw. Pero ang mga pag-uusap sa baryo ay naging mabigat. May mga ulat ng mga nawalang tao sa malalapit na bayan. May mga kwento ng mga hindi kilalang laboratorio. May mga kalat na larawan ng mga taong parang pinaghalo, hindi malinaw, malabo na pinaghahalo sa notasyong ng horror. May mga nagtanong tungkol sa mga hindi kinikilalang armado, ngunit hindi nakakuha ng sagot. Parang usok lang na lumilipat sa itaas ng tubig. Lumipas ang mga gabi at dumating ang isang lihar. Hindi ito simpleng liham. Ito ay piraso ng tela na may impormasyon na ipinapadala sa pamamagitan ng hangin. Nalaman namin na may mga tao rin na bimibisita nilang lugar, mga taong nawala, at may mga nagbabalik ng kakaibang tingin sa mata. Babae sa merkado ang nakapagsabing nakita niya ang isang lalaki na tila nag-aalaga sa isang bilanggo. Nakita niyang parang may bagong kuko ang lalaki, hindi normal. Hindi ko masabi kung totoo, ngunit ang nagmumula kay tatay ay isang pangyayari na mas malaki pa sa amin, at kalaunan ako mismo ay wasak sa katotohanan na ang mga lalaki sa larawan ay hindi normal. Tumigil muna ako sa pagpanaw. Nagtrabaho kami sa bahay at naghintay. Hindi na ako nakakain ng maayos. Ang Pasko, na dati may masayang tunog ng kampana at bango ng bibingka, ay nagbago ng timpla, may pagkasungkit, may pagkahabag. Ang liwanag ng parol ay naging maliit sa lumobong bintana. Ito ang pasakit. Habang papalapit ang kapistahan ng pamilya, papalayo naman kami sa amin. Walang nakapagsabi sa amin kung sino at kung saan dinala si tatay. Hanggang isang gabi, may kumakatok na muling kumalat sa labas. Hindi kami masyadong nagulat dahil alam namin ang mundong iyon. Bumingon lang kami sa isa't isa. Baka may bumalik, bulong ni nanay, ngunit ang boses niya ay parang natutuyo. Naglakad siya patungo sa pintuan at dahan-dahang binuksan. Sino ang nasa pintuan? Mga lalaking may uniforme ulit. Hindi sinasabi kung alin. May dalang flashlight na kumikislap at may dalang bag. Meron kayong sulat. Isa sa kanila ang nagsabi at hinablot ang kamay ni nanay para kunin ang papel. Ang mga mata ng lalaking iyon ay malamig at walang ngiti. Binalot niya ang kanyang daliri sa gilid ng papel at binasa. Sa ulo ng papel, may nakasulat ng 3 salitang walang gumagalaw sa amin. Isa sa inyo. Sa loob, may anunsyo na tulad ng dagok. Hinahanap nila ang ilang tao na may alam sa albularyo. May listahan. Ang pangalan ni tatay ay kabilang doon.
Pagkatapos ay may pangungusap. Kung hindi kayong makikipagtutulungan, may mangyayari. Wala nang karagdagang paliwanag. Tumigil ang mundo namin. Hindi ko alam kung sino ang sinusubukan nilang takutin. Kami ba? Ang buong baryo? Ang albularyo? Puso ko'y kumalmot at may iba pang bagay na pumuno sa aking lalamunan, pagkakabigla, paninisi at pagkasabik na gumawa ng tama. Hindi ko alam kung magiging tama ang gagawin namin. Nang gabing iyon, maya-maya, nawala ang mga lalaki gaya ng usok. Inilagay namin ang papel sa ibabaw ng mesa at sinumulang pag-usapan. Saan dinala si tatay? Tanong ni nanay at napuno ang silid ng tahimik na pag-iyak. Hindi namin alam. At sa kabila ng lahat, naroon ang isang maliit na pag-asa. May isang tao na nagbigay ng pahiwatig. Hindi lang kami ang umaatake sa dilim. May iba ring pumupunla ng pangalan ni tatay. May nag-iwan ng maliit na tanda sa aming bakuran. Isang maliit na kahoy na krus na hindi karaniwan. Hindi namin ito ginawa. Nabigla kami. Parang may taong nagpaalala sa amin na hindi tapos ang laro. Sa loob ng krus, may mga latak. Hindi dugo, kundi pulbos. At nakaipit isang maliit na piraso ng tela. Ang piraso ay may bahagyang amoy ng labanos at usok ng tanglad. Sa loob ng madilim na oras na iyon, natutunan namin ang dalawang bagay. Una, hindi lang kami ang target ng mga lalaking iyon. At pangalawa, may mga taong nagmamalasakit sa amin. Hindi namin alam kung ang malasakit na iyon ay kaaway o kaibigan. Ang mundo ng albularyo at aswang ay hindi lupa ng itim at puti. May mga kulay na nagpapalabo sa hangganan. Isang huling bagay na tumama sa akin habang inilipat ko ang krus, ang piraso ng tela ay may bahagyang sinulid na pulang sinag. Nang hinawakan ko ito, parang may malamig na kamay na kumato sa akin. Parang paalala. May pangalan na nakalagay. Maliit lang, halos hindi mabasa. Hindi ko alam kung sinong ang tinutukoy. Ana, ang pangalan na iyon ay paunti-unting kumutitip sa isip ko, bagaman noon ay hindi ko pakilala ang sinasabing babae. Ngunit may pakiramdam ako, hindi malinaw, na ang titik na iyon ay magpapagagawa ng lahat. At doon nag-umpisa ang paglalakbay. Hindi agad-agad, hindi isang lihim na misyon. Ito ay mabagal, puno ng tanong, at may puwang para sa paghakbay. Kami ay nanalangin, hindi sa simbahan, kundi sa paraan ng aming pamilya. May maliit na pagtipon, may paglalagay ng langis at luha, at paglalagay ng isang maliit na itim na buhangin sa bintana para di mali ang pag-uuwi ng mga espiritu. Hindi namin ginamit ang ritual para maniwala sa kababalaghan. Ginamit namin ito para kumapit. Ako noon ay nagising sa tanghali at hindi ko alam kung paano haharapin ang mundo kung wala ang tatay ko. May mga oras na umiiyak ako sa loob ng bahay at may oras na nagmumuni-muni rin ako at sinusulat sa aking maliit na kwaderno ang mga pangyayari. Ginamit ko ang pagsusulat para hindi malimutan. Minsan nagulat ako na parang may boses ang papel na sinasabi na huwag magmadali. Hindi ko alam kung ang mga salitang iyon ay akin lang o sa hangin. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon ng kakaibang galaw sa baryo. May mga bagong sasakyan na dumaan ng mabilis, may mga ilaw na pumutok sa gabi, may mga kakaibang amoy sa hangin, parang chemical. Ang mga hayop namin ay naging malikot. Hindi ko maalala kung nagsimula ito bago o pagkatapos ng pag-alis ni tatay, pero parang ang buong mundo ay may pagbabago. Ang mga kapitbahay namin ay nagsimulang magtago ng mga alagang hayop sa loob ng bakuran. May mga nag-uusap sa taimik na isip at may mga nagtatanggal ng pinto sa gabi. Siyempre, ang mga panahong iyon ay hindi maganda para sa mahina. May mga nagbalita na may mga nahuhuling pasyente sa ibang bayan na tinangkang gawing espesyal ng mga lalaki, mga hindi kilala na armado. Minsan nababanggit ang salitang eksperimento sa mga usapan ng may lamang lihim. Hindi namin ito pinapansin noon. Hindi talaga namin ginusto ang inyong isipin ang pinakamalalang posibilidad na may mga taong pinag-iimbento ang totoo at kasinungalingan sa isang ihip ng hangin. Isang gabi, inabot ng tatay ang desisyon. Hindi siya magpapahintulot na kukunin lang siya ng mga lalaking iyon. Kung may babahaging ritual na kinakailangan, gagawin niya ito. Kung kailangan niyang lumakad na halos walang sapin sa paa tungo sa isang lugar na kilala ng iilang tao, gagawin niya.
Ngulit may isang kaguluhan na hindi niya inasahan. Sumulpot si Ana. Hindi ko pa nakikilala si Ana noon sa personal, ngunit sa mga susunod na linggo, maririnig ninyo ang kanyang pangalan at mararamdaman ninyo ang bigat ng kagandahan at panganib na kasama niya. Sa unang pagkakataon na binanggit siya ni tatay, lumitaw ang isang ngiti na hindi ko pa nakita sa kanyang mukha mula nang siya ay dinala ng mga lalaki. Si Ana, tanong niya, at para bang may ilaw na sumisilay sa gitna ng unos. Oo, sagot ng isang kapitbahay na may alam sa mga usapin sa gubat. Isang dalaga mula sa kagubatan, hindi basta tao. Ang mga salita ay naglaho sa hangin, ngunit sa puso ni tatay parang may pagkilala. Para sa akin, ang pagbanggit ni Ana ay parang isang kadena na dahan-dahang inuugnay ang aming mundo sa isang mas malawak na kwento. Hindi na lang kaming simpleng biktima ng mga lalaking iyon, may ibang puwersa ring kumikilos. Sila ay hindi lamang kumukuha, sila rin ay sinasaliksik at may mga nagtatanggol. At doon nagsimula ang paghahanda, hindi lamang pisikal, kundi espiritual din. Si tatay bilang albularyo ay naghanda ng kanyang mga kagamitan, mga piraso ng tela na may mutya, ilang pulbos ng itim na buhangin na nakasalang sa isang maliit na palayo, at ang kanyang lumang itak na may marka ng dugong lumang bakas, hindi dahil ng krimen, kundi dahil sa mga laban na napagdaanan niya noon. Inayos niya ang mga bagay na ito ng parang nag-aayos ng sarili niyang mga alaala. Sa mga gabi ng paghahanda, hindi ako tinantanan. Umiigting ang aming pag-iisip. Bago natapos ang taon, alam kong may yayaring hindi man lamang namin maipaliwanag. May tunog ng mga paa sa labas ng aming bakuran, at sa tuwing may yabag, kami ay nanginginig. Inaasam ko na lumabas ang araw ng Pasko dahil kahit na ang kahinaan ng pag-asa ay nagbibigay ng liwanag sa aming bahay. Ngunit alam ko rin, sa ilalim ng liwanag na iyon, may tinatagong dilim na hindi basta mawawala. At sa hindi inaasahang sandali, mga ilang linggo pagkatapos ng pagkakatangay ni tatay, dumating ang gabi na binalot siya ng ibang anyo. May kumakatok muli sa aming pinto, at hindi ito ang mga dati. Ito ay mas tahimik, may pagdampi ng hangin na nagmumula sa ilog at may amoy ng mga dahon na naapoy. Nang buksan ni nanay ang pinto, may isang batang babae roon, basang-basang mula sa ulan, naninginig at may mga matang naglalagablab na tila nagtataka kung ano ang magiging tugon. Sa harap niya ay isang maliit na kahon na may pitas, isang mutya at isang maliit na piraso ng itim na buhangin para kay Tonyo, ang sabi niya ng mariin, walang iba pang paliwanag. Akala namin nagkamali lang siya ng bahay, ngunit si nanay ay tumigil at tiningnan ang mukha niya. Ana, bulong niya, at doon na. Hindi ako inabala noon, ako'y bata pa para maintindihan. Ngunit ang simpleng pagpasok ni Ana sa aming buhay ay parang pag-iiba ng simula ng kanto ng kwento. Hindi na naintindihan ng simula. Ang kwento ay tumama sa gitna at anumang susunod ay mapupuno ng mulit-muling labis na kahulgan. Nais kong sabihin na noon ay kalmado ang lahat. Hindi, may totoong nakapipigil sa atin, may takot at may espesyal na pag-asa. Si Ana ay may dala ng isang bagay na hindi natin mabigyan ng pangalan, pag-ibig na lumalampas sa uri ng buhay. Ngunit iyan ay paglabas ng liwanag, hindi pa tayo natatapos, may mas madilim na puwersa na nagmamasid, at ang gabay ng aming kwentong iyon ay hindi pa lumalabas ng buo. Sa puntong iyon, kapag akala namin lahat ay maaring mag-ayos, ang kaliwa kong kamay ay kumapit ng mahigpit sa papel na nagtuturo ng kasalukuyan at nang may matalim na yabag sa labas, nagsimula ang mga susunod na pangyayari, ang pag-alis ni tatay, ang lihim na sulat at ang mga unipormeng bumabalot sa aming kaligayahan. Nagpasya kaming sundin ang daan kahit hindi alam kung saan hahantong. At sa likod ng bawat hakbang, may pulso ng pag-asa na tumibok. Ang Pasko ay paparating. At may isang dalagang aswang na nagmamahal sa albularyo. Isang pag-ibig na palihim na nagbubukas ng pinto ng mga tanong. Sino ba talaga ang halimaw? Ang may hubad ng ngipin o ang taong may uniforme? Nang gabing iyon, habang tinutusok ko ang ballpen ko sa papel at sinusulat ang pangalan niya, Ana, hindi ko alam na ang susunod na araw ay magdadala ng pinakamahirap na pagpiling kailangan gawin namin. Ang kwento ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lamang. Sa loob ng dilim, may dumating na bagong kilos. May bumukas na pinto sa aming buhay at ang munting palasak na liwanag ng parol ay kumislap sa hindi inaasahang direksyon.
Ang liwanag ng parol ay kumislap sa kakaibang direksyon. Maliit, nangingitim, at para bang tinututukan kami ng isang tanong. Hindi naglaon, lumayas si Ana mula sa dilim. Naglakad ng hindi umaalma sa yelo ng gabi at inabot niya ang maliit na kahon sa kamay ni nanay. Hindi siya nagpaliwanag, tumango lang si nanay. May halong takot at pasasalamat at inihain ng mutya sa loob ng aming bahay. Ang mutya ay maliit, binalot sa balat ng dahon at may amoy ng usok ng tanglad. Kakaiba naman na gano'n ang paanyaya niya sa kanya ng isang taong hindi namin lubos kilala. Siya po ang nagpadala, mahinang sabi ni Ana. Sinabi niyang para kay Tonyo. Walang nakapagsabi kung bakit. Para sa amin, ito ay isang pahiwatig. Maliwanag na mayroong kumikilos na puwersa na hindi mula sa mga hindi kinikilalang armado at hindi rin mula sa mga kamag-anak. May ibang kamay na naglalakad sa pagitan ng gubat at ng ating baryo at minsan ang mga kamay na iyon ay nagdadala ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang tanong ng bakuran ay nananatiling mas malinaw kaysa iba. Nasaan si tatay? Anong nangyari sa kanya? At higit sa lahat, sino si Ana at ano ang kanyang ibig sabihin sa pagdadala ng mutya? Lumipas ang mag-araw na waring binilang sa hangin. Gumising kami sa bawat umaga na may mga bagong sagot sa bibig ng iba, ngunit hindi kukulangin ang mga bagong tanong. May mga bakas sa ilog, tire marks ng sasakyan na hindi namin kilala. May mga kakaibang marka sa lupa na hindi galing sa hayop. At may mga kwento na ang ilan sa mga nakawan ay dinala sa mga gusaling sa itaas ng bayan. Mga gusaling hindi namin kilala. May mataas na bakod at nagliwanag ng mga spotlights tuwing gabi. Isang gabi, habang nagpupuna si nanay ng pinggan at ako ay nag-aayos ng ilang lumang kagamitan ni tatay, pumasok sa amin si Ana ng tahimik. Hindi siya pumasok sa sala na tulad ng ibang tao, para siyang umuusad na may ritual sa bawat hakbang. Lumingon siya sa akin at ngiti ang malabata, hindi nakakaramdam ng takot at hindi rin nagpakita ng paimbabaw na kabaitan. Taong albularyo, sabi niya, at tinanaw niya ang pangalan sa ilalim ng lumang itak na may tatak ng panahon. Huwag kayong mag-alala. Alam ko kung saan nila dinala ang lalaki ninyo. Napaungula ka sa pagkagulat. Alam mo. Sino ka? Saan ka nagmula? Nagpabuntong hininga siya at tumingin sa bintana na parang may nakita roon. Hindi sinungaling, hindi puno ng mga pangako. Nagmula ako sa gubat. May alam kami roon. May nakakita ng van na lula ng mga lalaking may maskara papunta sa malaking gusali sa bundok. Doon nila dinadala ang mga taong may alam, mga albularyo, mga babae na nagtatago at iba pa. Huminga siya ng malalim at inihiga ang palad niya sa mesa. May ilan na hindi bumalik ng buo. May ilan na binago. Hindi ko masisiyasat kung totoo ba ang lahat ng iyon. Pero ang tunog ng boses ni Ana, preno ng bagay na hindi agad mo maluloko, ay sapat para pigilin ang aking puso. Nagpasya kami, hindi bigla, hindi madali, na sundin ang pahiwatig ng kanyang salita. Kung may maliit na pag-asa na makikita namin si tatay, dapat kaming kumilos. Ilang gabi ang lumipas at nag-umpisa ang paghahanda. Hindi namin madadala ang buong baryo. Alam namin na delikado. Nagpapalitan kami ng mga kumpisal. Sino ang makakasama? Ano ang gagamitin? Paano kami makakapunta? Si Ana, sa kanyang payak na paraan, ay nagbigay ng maliit na mapa. Hindi eksaktong mapa ng kalye, kundi isang paglalagay ng marka sa mga puno, sa isang daang lapit sa ilog, at isang guhit ng landas na pilit na humahalik sa kagubatan. Huwag magdala ng masyadong marami, sabi niya. Mas maliksi tayong makakalaya kung magaan ang dalahin. Kumusta ba ang pakiramdam namin? Hindi maganda. Ngunit ang Pasko ay papalapit at sa ilalim ng kahinaan namin ay isang init na hindi namin mapaliwanag, galit para hanapin at kahabag-habag na pag-asa. Lumabas kami ng gabi, ako, nanay at si Ana, at naglakad ng tahimik sa landas na ibinigay niya. Hindi namin sinunod ang daan ng kalsada, kundi ang daang binubuo ng mga lumang punong nagbabaan ng liwanag mula sa buwan. Sa likod ng bawat anino ay may boses mula sa gubat, yumuyugyug na sanga, kaluskos ng dahon, at minsan ang tunog ng malayong kutsilyo na tinatangay ng hangin. Hindi namin inaasahan ang pag-abot sa isang malaking gusali. Inasahan namin na may makikita kaming bakas. Sa gitna ng paglalakad, biglang huminto si Ana at hinawakan ng aking kamay ng mahigpit. Dito, bulong niya, may bakas ng sasakyan. Tulugan na natin ang plano. Hindi ko malaman kung bakit hindi ako takot noon. Siguro dahil ang galit, ang pag-ibig sa isang nawawalang ama, ay nagtutulak sa akin.
Siguro dahil si Ana ay hindi lang basta tagapagturo ng landas, kundi isang iba pang uri ng tao. Isang nilalang na may isang bahagi ng katauhan na lumulutang sa pagitan ng mabuti at masama. Hindi kami nagtagal, mabilis kaming umakyat sa burol. Malapad ang palakpakan ng hangin, may maalikabok na lupa, at may kamangha-manghan malamlam na ilaw mula sa gusali sa itaas. Maliwanag na may mga tao roon at mga ilaw na pinakintab ng mga bintana. Mula sa ibabaw, hindi namin makita ang guards, tanging ang maliliit na anino at ang ingay mula sa makinang pinapaikot ng tao. Bago kami kumilos, inihanda ni Ana ang kanyang ritual. Hindi ito relihiyon. Isa itong seremonyal na pagprotekta. Kinuha niya ang mutya at inilapit sa noo ko at kay nanay. Hindi sa paraan ng panunukso, kundi parang pagdurugtong. Ito'y para sa gabay, sabi niya. Hindi ito garantiyang mananalo kayo, pero makahatulong iyon na hindi agad mabasa ang inyong presensya. Dinala namin ng ilang sandata, 3 itak, isang sira-sira na itak na minana ni tatay, isang maliit na kutsilyo ng kusina at isang mahabang patpat, ilang lobo ng ilaw at 2 bote ng suka. Simple lang, hindi kami mga sundalo. Kami ay mga tao na nag-aalay ng tapang sa gitna ng malamig na panahon. Ang unang bahagi ng ating plano ay patpasok sa labas ng bakod. Gaano man kasimple ang aming asal, napakasustansyal ng takot na umiikot sa loob namin. May mga oras na ang mundo ay tila sumisimpang at ang malayo ay nagiging malapit. Lahat ay tahimik, lahat ay may pila. May gawang humakbang na tila binibigyan kami ng tsansa na lumipad o matumba. Sa pagpasok namin, nadama kong may mga mata sa itaas na sumusunod sa aming paggalaw. May kilabot dahil sa kadiliman at pagod. Ngulit paglapit namin sa isang maliit na pinto sa gilid ng gusali, narinig ko ang isang mahinang pag-iyak, parang tunog ng bata na natutulog. Mga bihag, mahinang bulong ni Ana. Nandoon sila. Hindi ko na maalala ng malinaw ang eksaktong pagkakapasok namin. May mga sandali ng pag-ikot at pag-akyat. May mga dingding na sumisigaw sa lamig at naglalakad ang amoy ng chemical sa paligid. Hindi mabuti, hindi natural. May mga maliliit na silid na may mga kumot at metal na upuan. May ilan na natutulog, may ilan na nakatalikod, at may ilan na hawak ang ulo at umiiyak ng tahimik. Sa isang sulok, nakita namin ang isang imahe na hindi ko makakalimutan. Isang babaeng mayroong balat na karang sinusubukang sumusunod sa isang panaginip. Ang kanyang mga mata ay napakadilim, pero may pagkamasakit. Sa kanyang bisig, may marka ng tali. Ang ganitong tanawin ay hindi pangkaraniwan sa amin. Hindi kami tagamasid ng ganitong uri ng karahasan. At doon, sa isang maliit na sulok ng gusali, nakita namin si tatay. Hindi ako nakakilos sa umpisa, para bang tumigil ang mundo sa loob ng isang malabong segundo. Siya ay nakaupo, medyo nakayuko, may natapon na dugo sa kanyang damit, hindi maluwag na tumaloy, at may marka ng tali na malapit sa pulso. Hindi siya nagsalita kagad, tumunog ang kanyang tinig, pero barang nagmula sa malayo. Cedric, tinignan niya ako at ang aking mata ay napuno ng tubig, nang laki ang aking buso. Bakit ka nandito? Hindi ko ito sinabi sa akin ng buong boses, nabira-biraso ang mga salita. Lumabit ako at nihakap siya ng mahigpit. Napapasinghap siya at ngumiti ng parang pilit. Nasurpresa ka ba? Binalik niya ang biro, isang maliit na kislap ng dating Tonyo. Akala ko inaayos nila ako para magtrabaho sa laboratory, pero mukhang hindi sila fan ng lumang albularyo namin. Hindi ko intindihan kung saan niya napulot ang lakas ng biro. Ngunit ang totoo, may lamat sa kanya. Isang lamat na napakalalim. Ngunit hindi siya ganap na nasira. May diwa pa ng kalakasan sa loob niya. Tiningnan ko sa paligid, ang mga ilaw, ang malamig na sahig, at ang mga mukha ng iba na nagnanasang ituwid ang kanilang buhay. May mga oras na halos hindi mo alam kung paano mo susuklian ang takot na nakasilid sa loob mo. Nagharap ang grupo sa amin ng isang problema, kung paano kami makakalabas. Dito sumulupot ang tapang ni Ana. Hindi siya lang nangako ng mutya at gawi. Nagtrabaho siya sa loob ng gusali. Kilala niya ang ilang bantay. May mga kaibigang aswang na nagtatrabaho bilang tagalinis o tagapaghatid. Dahil doon, nakapag-ipon kami ng impormasyon. May orasang patrols, may silid kung saan inilalagay ang mga bagong pasyente,
at may isang malaki at malasteril na silid sa ilalim ng gusali kung saan may mga bagay na nagaganap, mga aparato at mga taong nakasilid sa makinang kuryente. Doon ang mga may alam, sabi ni Ana. Doon nila sinusubukan ang mga bagong idea. Tiningnan ni tatay ang maliit na mapa na ibinigay ni Ana at bumulong. Kailangan natin ng magandang plano. Hindi pwede mag-aksaya ng buhay. Hindi ko alam kung sino pa ang nagulat, ako na ang nasa tabi niya o ang mga bihag na tumingin sa amin na para bang may bago silang pag-asa. May ilang umiiyak, may iba na tumindig at nagsabing, gawin natin ito. Hindi kami puwersado ng alinman. Ang pagkakaisa ay kusang dumating, parang isang pulso na nanggagaling sa puso ng grupo. Ang aming plano, mag-ugat kami sa nakaudlot na oras ng shift change at doon namin dadalhin ang ilan sa mga pinto na nakakabit sa mga cell. Kakabit ang pangyayaring dapat naming gawin. May isang lalaking may eye patch, isang mataas na bantay na laging nasa tower. Siya ang bihag ng karamihan sa takot. Siya ang may hawak ng iba pang mga babae at lalaki. Kailangan naming lulusubin ang tower. Nag-umpisa ang pagbaplano at ang pag-iensayo. Si Ana at ilang grupo ng aswang ang maghahanda sa labas at magbibigay ng diversion. Si tatay, ako at 2 pang lalaki ang papasok sa loob. May ilang sandata kami, ngunit hindi iyon ang magiging sukatan namin. Akin ang hawakan ang lumang itak at isang binhi ng mutya sa leeg. Ito ang bumalik sa akin bilang isang pag-ibig na hindi ko alam na gagamitin ko sa gyera. Labis ang kaba. Ngunit kailangan naming magtulak. Ang gabi na ipinili namin ay malamig at may maliit na hangin. Maliit ang buwan na nagliwanag sa lupa. Tila bulong ng gabi ang gumabay. Lahat kami ay nagpilit huminga ng tahimik. Ang sala ng gusali ay nag-uumapaw ng mga tunog ng makina, maliliit na sumbong ng pump at maliliit na pag-click ng pinto. Nagsimula ang pag-atake sa pinakadilim na sandali. Hindi ako magtatagal sa eksaktong mga taktika, hindi upang iwasan ang eksaktong detalye, kundi dahil ayaw kong maging blueprint ang aking salita. Ngunit masasabi ko na sa oras ng labanan, ang lahat ng kasanayan ni tatay bilang albularyo ay lumitaw. Siya ang nagbigay ng mga palatandaan ng direksyon. Siya ang nagsabing kailangan nating ilayo ang ilang mga tao mula sa mga makina. At siya ang humahawak ng mutya at kumukulit sa hangin bilang pagprotekta. Si Ana naman, sa kanyang pag-iba, ay nagpakita ng walang takot. Nag-anyong tila manok ng gabi, mabilis at maliksi. Naglabas siya ng isang katangi ang hindi ko lubos maipaliwanag. Pagmamahal na walang kamalay-malay. Sa gitna ng paglusob, may nangyari na hindi namin inaasahan. Tumakbo ang isang makina at naglabas ng usok. Hindi ordinaryong usok. Parang may halong chemical at amoy ng nasunog na buhok. May ilan na napahinto, may ilan na napaupo. Ngunit si tatay, may hawak sa akin, ay bumulong. Kalma. Kung papasok ka sa usok, huwag maghigpit ng mata. Huwag mo hahayaan ng takot na kumain sa loob mo. Nakakatawa. Sa gitna ng labanan, ang mga payo niya ay tila galing sa ibang panahon. Doon, sa ilalim ng mabigat na usok, may nasaksihan kaming kakaiba. Isang lalaking may eye patch na nag-udyok ng isang sigaw, marahil para magpasaklolo sa kanyang mga kasama. Ngunit sa tahimik na kislap ng ilaw, nakita namin si Ana na lumabas ng isang dingding. Hindi na siya kapariwaran ng dati. Nagdelikado siya ng isang bagay na akmang napitpit, isang sandok ng likido na ipinado sa makina. Kailangan nitong maiba, bulong niya, para humina ang mga ilaw nila. Sa isang iglap, naputol ang enerhiya at sumabog ang mga alarms. Ito ang punto kung saan nabigla ang buong gusali. Dumagsa ang kaguluhan. May mga tao nagtatakbo, may mga bantay na humahagulgol, at may mga napiling pagkakataon para ilabas ang mga bihag. Doon namin inilabas sina mga bagong kakilala, mga babae, mga kalalakihan, at isang maliit na grupo ng mga bata na parang hindi pa masasabing bata dahil sa takot. Isa-isa silang lumalabas, ngunit hindi kami nakapaghugas ng lahat, may ilan pa ring naiiwan. Sa gitna ng kaguluhan, may nangyari sa akin na hindi ko akalaing mangyari. Nasuntok ako at natumba. Hindi ako agad bumangon, ngunit may kamay na humawak sa akin. Hindi tao lamang, may init ng balat na pinalo sa aking pismi. Siya ay si Ana. Ang mukha niya ay marupok at may luha. Gising ka, mahinang sabi niya. Dapat kang tumayo, may gagawin pa tayo. Ngunit ang pinakamalungkot na bahagi ng gabi ay hindi pa tapos. May isang sandali na nasugatan si Ana ng pulis o bantay ang humagis ng isang bagay na kumislap. Siya ay napahundusay at tila nawalang ng malay. Hindi ko maalala kung paano ko nalampasan ng takot.
Siguro dahil sa galit o dahil sa pag-ibig na pumutok sa aking dibdib. Nagtulak ako at lumaban. Dumating si tatay sa aking tabi at pinagsama ang kanyang mga kamay sa mutya. Bantayan mo siya, sinabi niya. Huwag mong hayaang malaglag ang mutya. At doon, sa gitna ng apoy at usok, nasaksihan ko kung paano niya inichant ang isang himig na hindi ko pa naririnig noon. Lumang himig ng mga ninuno na pumapasok sa butil ng lupa. Ang oras na yun ay parang eksena ng pelikula. May liwanag ng sirena, may alerter ng alarm, may tunog ng hawa. At sa paglabas namin mula sa gusali, dala-dala namin ang mga biha, ilong at may kamot na nakakapit sa aming mga kamay. May ilan na hindi marunong magmahal, may ilan na napadaig sa takot, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may nagbago. Ang mundo ay hindi na mausok sa takot. May mga taong nakabalik sa liwanag. Hindi namin inangkin na naisalba namin ang lahat. May iba na nananatili roon nang hindi namin nalaman. May ilan na nasawi. Ngunit may pag-asa na ang ilan ay nakalabas. Pagod kami, sugatan, at may mga sugat sa katawan na hindi madaling hilumin. Ngunit ang pinakabigat sa puso namin ay ang nasilayan naming pagkapinsala kay Ana. Siya ay nakahiga sa lupa, humihina at hindi makagalaw. Kinailangan niyang dalhin agad sa gubat. Dalhin natin siya, sabi ni tatay, at hindi na siya nagtanong. Dahan-dahang dinadala namin siya papunta sa loob ng isang sanga ng puno, ang lugar kung saan alam namin na may mga taong makatutulong. Doon nagsimula ang bagong yugto, ang buhay kasama ang komunidad ng mga aswang. Hindi ko inaasahan na ang komunidad na iyon ay tila isang maliit na baryo sa loob ng kagubatan. May mga bahay na gawa sa kawayan, may mga parol na gawa sa balat ng niyog, at may mga bata na naglalaro ng kung ano-ano. Mga bata na ngumiti sa akin na parang may normal na mundo. Tila nagbago ang aking pananaw nang makita ko ang simpleng gawain ng mga aswang. Sila ay nagluluto, nag-aalaga ng mga sugatan at may matrimonyal na kantahan tuwing gabi. Nagulat ako dahil ang larawan na inilalarawan sa aming baryo tungkol sa aswang ay puno ng takot. Ngunit sa loob ng kanilang komunidad, nakita ko ang mga mura at kilos ng tao, mga ritual ng pag-aalaga at isang kapistahan na kamukha ng Pasko sa amin. May malaparol na mga ilaw, may pagbibigayan ng pagkain, at may isang maliit na puno ng kawayan na pinalamutian ng mga piraso ng mutya at tela. Si Ana ay isinakay namin sa isang maliit na kwarto na pinuno ng mga halamang gamot at kulay. Dinikya siya sa ilalim ng ulaalaga ng isang matandang babae, isang aswang na kilala bilang Mangkolas. Hindi siya tulad ng mga aswang na inilalarawan sa mga kwento. Hindi siya maliit at maldita. May araw-araw na pangyayaring tao. Nagbigay siya ng mga palanggana na may tubig at mga dahon ng tanglad. Hindi namin gustong mamatay ka, sabi niya sa akin ng malakas, na halos magtutugmaan sa mga bahay at sa kahon ng apoy. May buhay pa ang lahat. Si tatay naman ay naging sentro ng pag-asa sa loob ng komunidad. Bilang albularyo, kilala siya, hindi lamang sa baryo namin, kundi pati sa kanilang loob. Pinagkatiwalaan siya ng mga aswang dahil sa paraan niya ng paggamit ng mutya at itim na buhangin. Sa maraming gabi, nagluluhod siya sa harap ng maliit na apoy at doon kami nagpupulong. Tinuturo niya ang mga hakbang upang protektahan ang mga sugatan at tinuturo rin ng mga aswang sa amin ang kanilang kaalaman tungkol sa mga paraan ng paglikha ng pagkain na hindi nakakasakit sa tao. Doon ko nakita ang moral na flirt ng komunidad. May mga bahaging mahirap at delikado ang kanilang buhay, ngunit may mga bahagi ring puno ng malasakit. Ang Pasko sa loob ng komunidad na iyon ay kakaiba. Wala itong malalaking simbahan na pumapadyak,
ngunit mayroon silang isang malukulukuyang pagsasama. May isang maliit na puno na itinayo sa gitna ng kampo at doon inilagay nila ang mga natitirang mutya, mga piraso ng tela na ginuhit ng mga anak at isang maliit na pirasong itim na buhangin bilang tanda ng pag-aalala sa mga nawala. Nagbigay ang bawat isa ng kanyang kwento, mga kwento ng pagkabata, mga pagsalansan at pag-ibig. At si Ana, kahit siya ay manhid sa ilang sandali, ay naging napakalambing. Hindi siya nagkulang ng haplos, hindi siya nagkulang ng pag-aalala sa mga anak at hindi siya nagkulang ng pag-ibig. Sa mga gabing iyon, paulit-ulit siyang lumalapit kay tatay. Hindi ito formal na pag-uusapan. May oras na naglalaro sila ng hantaran at may oras na nag-aalaga siya sa mga sugat ni tatay. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit unti-unti nagkaroon ng isang ugnayan. Hindi lang dahil sa prioridad na siya ang tumulong sa kanya nang siya ay nasugatan, kundi dahil may isang bagay na tinataglay si Ana na nagbukas ng puso ni tatay. Nagkwento siya ng maiksi kung paano siya lumaki sa gubat, kung paano isang araw may mga lalaki na pumasok at kinuha ang kanyang ama, at kung paano siya natuto magtago at magligtas. May mga sandali na napapaluha siya, hindi dahil malakas siya, kundi dahil tao rin siya. Minsan, noong gabi ng Pasko, nakapikit si tatay at humawak sa kamay ni Ana. Hindi ko inaakala na ganito ang Pasko, ang mahinang pagproklam niya. Ngunit kung mamahalin ito ng puso ang ibig sabihin, marahil ito na ang pinakamalapit sa diwa ng Kapaskuhan, ang pagbibigay at pag-aalaga. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang paghahanda para sa muling paglusob, ngunit hindi tulad ng unang labanan. May mga bagong impormasyon kami. Ang gusali ay hindi lamang isang silid ng mga eksperimentos. Ito ay sentros ng isang proyekto kung saan pinagsasama ang mga makalumang ideya ng paglikha ng malalakas na nilalang na may pinaghalong mga katangian ng tao at hayop. Hindi namin inisip na ito ay sobra-sobra na katotohanan, ngunit ang mga kwento ng mga naibalik na biktima at ng kakaibang maliliit na incision ay dahan-dahang pumapasok sa aming utak. Ngunit hindi kami nagpadala sa takot. Ang aming plano ay lalong naging malinaw, iligtas ang mga naiwang bihag at sirain ang mga makina. Nag-ensayo kami. Hindi kami mga sundalo, pero sinanay kami ng mga swang sa taktika ng paglipat sa gabi, sa pagtatakip ng mga amoy at sa paggamit ng mga halaman bilang panakip. Tinuruan nila kami kung paano kumilos ng maliksi at tinawag nila itong pagiging maliksi sa gabi. Si tatay ay tumanggap ng bagong responsibilidad bilang konsentro ng ritual. Siya ang magbibigay ng proteksyon at gagamit ng itim na buhangin sa tamang sandali para pigilan ang pagtransform ng mga nilalang na maaaring gawing pang-eksperimento. Sa mga araw bago ang muling pagsalakay, nagkaroon ako ng mga sandaling kalooban, mga pag-iisip na punong-puno ng takot at pagdududa. Minsan gabi-gabi, ako ay nag-iikot sa pagitan ng mga bahay ng aswang, nakikinig sa mga kwentong pangkalahatan, mga kwentong tungkol sa mga pamilya ng aswang, tungkol sa mga anak na hindi inasahang lumaking bilang kakaiba, tungkol sa mga ama na iniwan at umalis. Nagulat ako dahil ang mga kwento na dati kong narinig bilang mga kawikaan ng takot ay naging malumanay na bulong ng karanasan. May mga oras na napaiyak ako sa init ng distansyang iyon, isang pag-iyak para sa sarili ko at para sa aming lahat. At dumating ang gabing napili namin. Ang gabi ng muling paglusob ay malamlam at malakas ang hangin. May mga bituin sa itaas na parabang tumitingin din sa aming kilos. Naglakbay kami pabalik patungo sa gusali. Hindi natin na kailangang ipaliwanag sa inyo ang lahat ng detalye. Ngunit masasabi ko na sa pagkakataong iyon, nakita tong magapanatag ang lahat ng naglilingkod na nakikipaglaban. Mga tao, mga aswang, at ang mga lumakad sa pagitan. Ang tugon ng komunidad ay hindi natungkasan ng sarap. Ito ay pagkakaisa. Ang labanan ay mas matindi kaysa sa una. May mga mangkukulam naman na dumating upang protektahan ang gusali. Mga taong may ritual na nagpapaalis ng ating tunog at nagpapatanggal ng ating liwanag. May usok na naglaganap at may mga sigaw na humahalo sa hangin. Ngunit sa gitna ng labanan, may mga sandali na tila napakatamis. Mga sandali kung saan si tatay ay tumayo sa gitna at inawit ang isang lumang himig. Isang uri ng pag-awit na nagbubukas ng lupa upang tanggapin ang mga nagugutom na kaluluwa. Minsan, nang ang labanan ay nasa pinakamainit na bahagi, may nangyari na halos hindi ko maisalaysay ng maayos.
Si Ana ay lumabas at nag-anyong hindi normal. Ang kanyang balat ay kumislap sa liwanag at ang kanyang mga mata ay nagbako ng kulay. Sa isang iglap, siya ay tumalon sa itaas ng isang pader at nagtulong sa atin para mailigtas ang mga tinatakbo ang bihag na nasa tuktok ng tower. Sa pag-ulan ng mga debris, nagbago ang anyo niya. Muli siyang naging malinaw na dalaga, may luha at pagod sa muka. At doon ko naramdaman ang tindi ng kanyang sakripisyo. Hindi niya inakala na posibleng masaktan siya ng labis, ngunit ginawa niya. At sa sandaling iyon, hindi ko na naisip ang mga kasabihang lumang tala tungkol sa aswang. Nakita ko ang tao. Nagpatuloy ang labanan at dumating ang punto na si tatay ay nakaabot sa punto ng kritikal. Sumakit ang dibdib niya at siya ay bumagsak ng bahagya. Hindi namin siya inabandono, lumuhod kami sa paligid niya at inislap ang itim na buhangin sa hangin. Ang gabay ay dumating, hindi sa anyo ng isang tao, kundi sa anyo ng malamlam na liwanag na bumabalot sa amin. Narinig namin ang isang boses, hindi maliwanag, ngunit parang napakakilala sa amin. Ibalik ninyo. Ito ang pinagmulan ng lakas. Dito nagkaroon ng milagro ng pag-uuwi. At sa sandaling iyon, naganap ang ritual ng ritual. Ang itak ni tatay ay humagulgol, ang mutya ay kumislap, at ang mga gabay ay sumama sa pag-awit. May lakas na paraminang dumating, at nang mawalan ng liwanag ang gusali, sa ganoong paraan kami nakalabas at nakapagligtas ng marami. Pagkatapos ng labanan, nagkaroon ng katahimikan. Hindi ganap, mulit may pagod na bumalot sa aming mga katawan. May mga sugat at may mga naiwang luha. Ngunit sa gitna ng mga sugat na iyon ay nagsimulang maghilom ang ilan. Si Fatay, kahit pagod, ay nakangiti ng may kamao ng pagod. Ikaw, sabi niya sa akin ng mahina, huwag mong itapon ang pag-asa. Napatawa ako ng palihim dahil sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang boses ay naging isang sandali ng kaginhawaan. Si Ana ay hindi agad bumangon. Siya ay humihina, napuno ng luka at may kakaibang marka sa kanyang balikat. Ang doktor ng komunidad, isang aswang na nagngangalang Mangkolas, ay nagbigay ng mga halamang gamot at inalagaan siya ng hindi matapos. Sa paglipas ng mga araw, siya ay gumaling ng paunti-unti. Sa panahon ng kanyang paggaling, nagkaroon kami ng maraming pag-uusap, hindi palaging mabigat. Minsan, kami ay naglalakad lang sa ilalim ng mga puno at siya ay nagwikwento ng kanyang bakabata, kung paano siya natutong maghigpit ng mga halaman upang magpagaling, kung paano siya natutong ng mga ritual upang itaboy ang mga elemento, kung paano siya natutong magtago kapag may umabot na panganib. Kadalasan, habang siya ay nagsasalita, ako ay nakikinig na parang isang bata na natututo ng isang bagong wika. Ang aming relasyong romantiko, kung tatanggapin ninyo ang tawag na iyon, ay hindi agad mapaksa. Ito ay unti-unti, mga maliit na kilos, mga haplos, at mga sandaling hindi namin tinatawag na kapakinabangan. Minsan, siya ay magluluto ng isang simpleng pagkain at ipapasa sa akin ang platito. Minsan ako ay magtuturo sa kanya ng mga lumang dasal at mga bersikulo ng mutya. May pitong nakakatawang sandali at may mga pagkakataong napaiyak kami dahil sa mga alaala ng nawala. Ngunit sa kabuuan, may isang bagay na malinaw. Hindi kami nagmamahalan dahil kami ay iba. Nagmamahalan kami dahil nakita namin ang pagkatao sa isa't isa, sa gitna ng giyera, sa gitna ng takot. Lumipas ang mga buwan, hindi kami nakauwi agad ni Tonyo. Ako ay lumabas at bumalik kasama ang maraming tao. May mga nagsabing magtatago ng mga kagamitan. May mga nagsabing magbabantay sa amin. Ngunit unti-unti, ang naging resulta ng pagliligtas ay nagdala ng pagbabago. Ang mga taong naibalik mula sa gusali ay hindi na ganon. May ilang sukat, may ilang takot, ngunit marami ring nakabalik sa kanilang mga pamilya. At sa ganitong paraan, unti-unti ay bumalik ang tahimik sa aming baryo. Isang gabi ng Pasko, habang umiikot ang mga liwanag sa aming bahay, nagkaroon kami ng munting pagdiriwang. Nagkita kami sa maliit na bahay ng komunidad at nagpasalamat, hindi sa isang mataas na simbahan, kundi sa mga kamay ng bawat isa. Nagkaroon kami ng isang maliit na ritual kung saan ako, si tatay at si Ana ay naglagay ng maliit na piraso ng itim na buhangin sa ilalim ng puno bilang tanda ng paalaala sa mga nawala. Hindi ito isang pagtatapos, binaling ni tatay, kundi isang paalala.
Dapat nating pangalagaan ang mga naghahangad ng kapayapaan. Tiningnan ko si Ana at siya ay tumango. Hindi na kami nagtanong kung ano ang kinalaman namin sa isa't isa. Hindi na kami nagtanong kung maari ba kami. Nagkasundo lang kami sa isang bagay, na ang pag-ibig at pagkalinga ay sapat na dahilan para maniwala sa isa't isa. Ang muling pag-ayos ay hindi madali. May backlash mula sa labas, may mga nag-usisa, may mga naghahanap ng dahilan upang magsabog ng galit. May mga oras na ang kapayapaan ay parang isang maliit na bangka sa gitna ng dagat. Ngunit at least, nagkaroon na ng pagkakasundo sa loob ng aming maliit na mundo. Ang komunidad ng aswang ay nagpakita ng kanilang kakayahan na magmahal at mag-alaga. Ang aming baryo ay natuto rin na magbalik loob sa mga maliwanag na tradisyon, hindi upang limutin ang nakaraan, kundi upang nagbigay ng proteksyon. Sa huli, nang kami ay bumalik sa aming bahay, nagkaroon kami ng isang maliit na reunification. Dumating si nanay at niyakap namin siya ng mahigpit. Napuno ng luha ang aming mata at naramdaman namin na ang lahat ng pinagdaanan ay may kabuluhan, hindi para gawing madali ang sugat, kundi para gawing mas mababa ang bigat nito. Si tatay ay muling nagbalik sa kanyang slot bilang albularyo, ngulit may pagbabago. Hindi na siya nag-iisa sa pagdadala ng ritual. Si Ana ay naging bahagi ng ating buhay, unti-unti at tahimik, hindi upang ipilit ang sinuman, kundi upang maramdaman. Sa isang umaga, habang ako ay naglalakad sa palibot ng aming bakuran, nakita ko si tatay at si Ana na magkahawak ang kamay at nakatingin sa puno ng parol na dating nakalugmok sa sulok. Hindi ko inakala, sabi ni tatay sa akin, na ang Pasko natin ay magmumula sa isang lugar na hindi natin inaasahan. Pero tinitingnan ko siya at parang nakikita ko ang palayok ng umaasa. Napangiti ako. Hindi ako nagsalita, ngunit alam ko na ang lihim niya. Mayroong dalawang mundo na nagtagpo, ang mundo ng albularyo at ang mundo ng aswang, at nagbunga ito ng isang bagay na mas malaki kaysa sa alinman. Marami ang nagtanong kung ang pag-ibig ni Tonyo at Ana ay tatagal. Hindi ako makakasagot ng may katiyakan. Pero ang alam ko, sa isang gabi ng Pasko, dalawang tao ang nagbigay ng buhay sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-aalaga at sakripisyo. At kung iyon ang ibig sabihin ng pag-ibig, marahil ang ating kwento ay isang maliit na katibayan na hindi lang ang mga alamat ang nagsasabing may kababalahagan sa mundo. Minsan, ang kababalahagan ay nagmumula rin sa pangkalahatang mga kamay ng mga taong handang mag-alay. Sa mga sumunod na buwan, si Tonyo ay nagpatuloy sa kanyang gawaing bilang albularyo. Ngunit may mga pagbabago. Hindi na siya nag-iisa sa pagtulong sa mga dumaraing. May mga haswang na tumutulong sa kanya sa pag-aalaga sa mga sugatan. Si Ana ay naging mas malaya na kumilos sa baryo. Hindi na siya kailangan magtago. Nagkaroon ng ilang tensyon sa umpisa. May mga matatandang tao sa baryo na hindi pa rin komportable. At may mga bagong panuntunan na ipinatupad, mga oras ng pagbisita, mga marka sa mga bahay, at mga ritual na dapat sundin para sa kapayapaan. Ang lahat ng ito ay hindi perpekto, ngulit ito ay progresibo. May isa pang sandali na hindi ko makakalimutan. Isang araw, dumating si tatay at hinawakan ng mutya at nag-alok sa akin. Ito'y para sa iyo, sabi niya. Hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto kong maalala mo na ang ating mga kamay ay hindi palaging nagkukulang. Tiningnan ko ang mutya, isang maliit na bato na may mga linya. Hindi ko inalok na hindi ako marunong magtago ng emosyon. Salamat, sabi ko. Hindi ko alam kung paano magiging tama lahat, pero handa ako. Nagyakap kami at doon ang lahat ng mga linyang puno ng sugat ay may munting paghilom. At si Ana, siya ay unti-unting naging bahagi ng aming bagong pamilya. Hindi bilang isang bagay na kakaiba, kundi bilang isang tao na may mga kakulangan at may pag-ibig. Sa isang gabi ng tahimik, napag-usapan namin ang hinaharap. Ano ang bagawin natin? Tanong niya. Hindi ko alam ang lahat ng sagot ni tatay, pero alam kong hindi na tayo babalik sa dati. Si Ana ay tumawa ng mahina at sumagot. Minsan ang kailangan lang ay ang maglakad. Minsan ang kailangan lang ay ituring ang bawat isa bilang tao. Ngayon, ilang taon na ang lumipas at ako, Cedric, ay nagbabalik sa inyo bilang tagapagsalaysay. Hindi ko inilalagay ang sarili ko sa gitna ng mitologiya.
Ako ay isang anak na may ama na albularyo at may dalagang aswang na nagmahal sa kanya. Ang aming Pasko ngayon ay hindi perpekto. May mga oras na pinapasan namin ang alaala ng gabi ng kaguluhan. May mga oras na nananakik pa rin ang mga bakas ng mga sugat. Ngunit mayroon ding isang bagay na mas malakas. Ang pagkakaroon ng isang tao na nagmamahal sa iyo sa gitna ng unos. Kung tatanungin ninyo ako kung sino ang tunay na halimaw, ako ay hindi magbibigay ng payak na sagot. Ang totoo, ang halimaw ay maaring nasa maraming anyo. Minsan ito ay isang nilalang na nangangapa sa gabi. Minsan ito ay isang lalaking may uniforme na nagtatago ng maliliit na makina. At minsan ito ay ang sariling pagkabigo ng tao na nanghihina. Ngunit kung may natutunan ako, ito ay ang katotohanan na ang pagkatao ay may mga kulubot at maliwanag na bahagi. At sa pamamagitan ng pasensya, ritual at pag-aalay, may pag-asa para sa kapatawaran at pagbabago. Sa huling bahagi ng aming kwento, ang dahilan kung bakit ko sinimulan ito at inalay sa inyo bilang isang tunay na kwentong aswang ay hindi tungkol sa mga gorya o sa mga sensasyong nakakakilabot. Ito ay tungkol sa Pasko, ang banal na sandali na nagsasabi sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na dumarating. At sa gabing iyon, ang dalagang aswang na umibig sa albularyo ay hindi lamang isang engkwentro ng mga alamat. Ito ay isang pagpapatunay na ang pag-ibig ay may kakayahang bumuo ng tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Marahil ang pinakamasakit na katotohanan ng ating kwento ay hindi ang mga pagsubok na pinagdadaanan namin, kundi ang aming pagnanais na maging mas mahusay. Kung may iisang mensahe akong hihingin sa inyo, iyon ay huwag agad husgahan ng iba. Hindi lahat ng tinatawag nating aswang ay dapat iwaksi at hindi lahat ng suot na uniforme ay dapat sambigin bilang banal. Minsan, ang tunay na kasamaan ay nasa kawalan ng pag-iingat at sa pag-abuso ng kapangyarihan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nais niyong marinig pa ang iba pang mga tunay na kwentong aswang na puno ng pag-asa at pagsubok, i-like at i-share naman ninyo ito. Kung may kwento kayong gustong marinig, i-comment lang sa ibaba kung aling kwento ang gusto ninyong susunod. Maraming salamat sa pakikinig at maligayang Pasko mula sa amin na nakipaglaban, sa amin na naghilom at sa mga nagmahal sa gitna ng dilim.